Dominant Protector. Credit to the author. 5,871-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang ganitong labanan ay isang pambihirang karanasan para kay Gusha. Kung sasali si Terence, wala itong maitutulong sa kanya. Tanging ang patuloy at matinding labanan lamang ang makapagbibigay sa kanya ng pagkakataong umunlad. Kapatid na Mike, sino sa tingin mo ang mananalo? Tanong ni Terence, nagkunwaring casual. Tumawa si Mike. Mahirap sabihin yan. Bagamat malakas ang dragon na ahas dagat, sayang at nasa yugto pa lang ito ng profound. Malayo pa ito para maabot ang dakilang bilog ng pagiging perpekto. Sa kabilang banda, ang pugita ay nasa maagang yugto ng pagbubukas ng bundok. Kung hindi dahil sa natural na aura ng hari ng dragon na ahas dagat na pumipigil sa isang bahagi ng lakas ng pugita, malamang ay hinagupit na ito hanggang mamatay ng pugita. Sa aking palagay, mas malamang na ang magkabilang panig ang magdurusa sa huli. Magkabilang panig ba ay nasaktan? Maaaring hindi iyon ang kaso. Bahagyang ngumiti si Terence. Malaki pa rin ang tiwala niya kay Gusha. Isa lamang itong hamon na pang-iba, ibang antas, hindi naman ganoon kahirap. Kapatid na Linford, interesado ka ba sa dalawang halimaw sa dagat na ito? Kung gusto mo silang hulihin o patayin, sabihin mo lang. Buong kabayanihang ikinumpas ni Mike ang kanyang kamay. Dahil sa lakas ng sinaunang barkong pandigma, madaling harapin ang dalawang halimaw sa dagat sa maagang yugto ng pagbukas ng bundok, lalo na ang dragon na ahas sa dagat na wala pa sa maagang yugto. Ngumiti si Terence, interesado ako sa dragon sa dagat, pero hindi ko kailangan ang tulong mo. Lilipad ako palapit at titingnan ito. Kung maaari, bubuo ako ng magandang relasyon sa dragon sa dagat. Pagdating ng panahon, kailangan mo lang buksan ang depensa at palabasin ako. Kuya Linford, sabi ni Mike, kahit hindi naman masyadong mapanganib para sa iyo na sumakay sa isang aerial spirit beast gamit ang iyong lakas, nariyan pa rin ang sinaunang battleship. Bakit mo pa susubukan ang panganib? Kapatid na Mike, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Sige, pwede mo ba akong pahiramin ng isa sa mga lumilipad na spirit beast sa barko? Hintayin mo ang Senadorias ko at buksan ang defensive layer. Hindi na nagpaliwanag pa si Terence. Magandang pagkakataon ito para lumitaw si Gusha. Bukod doon, gusto rin niyang mapanood ng malapitan si Gusha, kung sakaling mamatay talaga ang lalaki kasama ang pugita. Nang makita ang determinasyon ni Terence, hindi na nagsalita pa si Mike at tumango, kung ganoon nga, mag-ingat ka, nakababatang kapatid na Linford. Ihahanda ko ang pormasayo ng Starfall. Kung may sino mang halimaw sa dagat na maglalakas loob na tambangan ka, sabay-sabay natin itong papatayin. Mike bro, kalimutan na lang natin ang Starfall formation. Masyado itong malakas at kumukonsumo ng sobrang enerhiya. Isang normal na attack formation lang ang sapat. Nag-aalala si Terence na baka tumama ang Starfall array sa ulo niya kung hindi nito mapapatay ang Sea Beast gamit ang magaspang na kontrol ni Mike at ng iba pa. Sayang naman kung mangyayari iyon, kaya mas mabuting isuko na lang ni Mike ang ideya para sa kaligtasan. Tama ka. Ang Starfall Array ang trump card ko. Hindi ko ito basta-basta magagamit. Kalimutan mo na yan. Mag-ingat ka. Susuportahan kita anumang oras. Tinapik ni Mike ang balikat ni Terence nang nakangiti bago tumalikod para magpahanda ng aerial spirit beast para sa kanya. Nagpasalamat si Terence at agad na umalis sa tulay, bumalik sa kubyerta upang hintayin ang mga aerial spirit beast. Sa oras na ito, lumapit sa kanya ang spirit warrior at binati siya gamit ang mga nakakuyong na kamao, Master Linford, naapektuhan ka ba ng dalawang sea beast na iyon? Malaki na ang nagastos niya sa damuhan, pangalawa lang ang espiritu ni Jade, pero walang problema ang tableta, may kinalaman ito sa kaligtasan ng taong nasa likuran niya. Natural lang na mag-aalala siya kapag nakita niya si Terence. Sinabi ni Terence na ibibigay niya sa kanya ang tableta bukas, ngunit hindi talaga nararapat na ibigay ito sa kanya ngayon. Ngumiti lang siya ng casual, ayos lang. Huwag kang mag-alala. Pumunta ka na lang bukas. Pangalawang pinuno ng sekta na Ling, hindi mo naman talaga hiniling sa lalaking ito na gumawa ng Pildores para sa pagpapanumbalik ng katotohanan, di ba?
Kung gayon, dapat ay handa ka na sa pag-iisip, sa palagay ko ay hindi mo na maibabalik ang iyong damong nagpapanumbalik ng katotohanan. Biglang sumingit si Dogen nang may ngiting ngumisi. May nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha, na parang talagang nag-aalala siya para sa ninunong Spirit Marshal. Dumilim ang ekspresyon ni Wusong habang malamig na sumasagot, anong ibig mong sabihin dyan, Vice Hepe Zing? Sinusubukan mo bang maghasik ng alitan sa pagitan namin ni Master Linford? Si Bradley, na nakatayo sa tabi ni Dogen, ay tinitigan ng may paghamak ang ninunong espiritu ng Marshal. Isang asong nangangagat kay Dongbin, hindi mo alam kung ano ang isang mabuting tao. Ang isang taong ubod ng tanga na tulad mo ay kaawa-awa. Hindi mo ba alam na kung kukuha ka ng isang alchemist para gumawa ng mga gamot, ang alchemist ay hindi mananagot kung mabaigaw ka? Ano na? Sa simula ay ayaw pansinin ng martial spirit si Bradley, ngunit gusto pa rin niyang marinig ang sasabihin nito, kaya't hindi niya namamalayang nagtanong siya. Tungkol naman sa paghingi sa isang alchemist na pinuhin ang mga elixir, kung mabaigaw sila, wala silang makukuha. Bilang deputy sect leader ng Thousand Blade Sect, malinaw siya tungkol dito. Ito rin ang tuntunin ng industriya ng alchemy. Kung hindi, kung mabaigo ang alchemist sa pagpino ng mga elixir at kailangang magbayad para sa mga danyos, sino pa rin ang magpipino ng mga elixir para sa iyo? Ang mga Angas sa probinsya ay mga Angas sa probinsya. Paano kung magtatanong ka pa rin? Tiningnan ni Bradley ang ninunong espiritu ng Marshal ng may awa sa kanyang mga mata, na parang ang pakikipag-usap sa kanya ay isang malaking gawa ng kawang gawa. Tuturuan kita ng isang aralin ngayon. Ang pagpipino ng mga alchemist ng mga table task ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, pagkatapos magpino ng isang tableta, kailangan mong magpahinga ng ilang sandali. Ang haba ng oras na ito ay natutukoy ng grado ng tableta na iyong pinipino. Halimbawa, kakailanganin mong magpahinga ng hindi bababa sa 10 araw hanggang kalahating buwan pagkatapos gumawa ng isang Golden Class Level 7 pill. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Bahagyang nagulat ang ninuno ng Spirit Marshal. Hindi siya isang alchemist, kaya hindi niya talaga alam ang mga komplikasyon sa likod nito. Ang mga alchemist na gumagawa ng mga tableta para sa iba ay karaniwang hindi nagsasabi ng mga bagay na ito ng malakas. Gayunpaman, alam ng ninuno ng Spirit Marshal na ang mga alchemist ng Golden Class Level 6 o 7 ay tatanggap lamang ng komisyon minsan bawat 10 araw o kalahating buwan. Naalala niya na kakagawa lang ni Terence ng yin and yang pill, gaano nakatagal iyon. Pero sinabi niya na matagumpay niyang mapipino ang pill kinabukasan. Nang maisip ito ng Spirit Marshal Ancestor, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkalito. Tumawa si Dogen, Vice Sect Leader Ling, iniisip ka namin. Hinahanap mo si Terence para gumawa ng mga elixir, pero malinaw na kakagawa lang niya ng yin and yang pill. Hindi niya kayang ipagpatuloy ang paggawa ng mga elixir ng ilang sandali. Kung nangako siya sa iyo na tatapusin niya ang elixir sa loob ng 2 araw, malamang kukunin niya ang Grass of Truth Restoration mo. Kaya ipinapayo ko sa iyo na ibalik mo ito sa lalong madaling panahon. Mas mahusay ang pill refining skills ng master ng pill hall natin na si Ramlee kaysa sa lalaking ito. Kailangan niyang magpahinga ng maraming araw pagkatapos niyang mag-refine ng pill. Hindi mo naman talaga iniisip na mas mahusay ang lalaking ito kaysa kay Master Ramlee, di ba? Sabi ni Bradley. Medyo pangit ang mukha ng Spirit Warrior, medyo kabado na talaga siya matapos marinig ang sinabi ng 2 Zing Pump. Tumayo si Terence sa gilid ng walang sinasabi, oras na para makita ang ugali ng Spirit Warrior. Kung pipiliin niyang maniwala sa pamilyang Zing, magtatapos ang pagkakaibigan nila ni Terence dahil sa kasunduang ito, at wala na silang magiging kinalaman sa isa't isa. 5,872. Kung pipiliin ng Spirit Marshal Track na maniwala kay Terence, magiging kaibigan siya sa puso ni Terence. Saan nanggaling tong baliw na asong to, tumatahol dito, nakakainis talaga. Kung hindi ka maliligaw, mag-ingat ka sa pamalo ng batang Panginoon na to. Nakita ni Shenjin si Terence at mabilis na lumapit para salubungin ito, ngunit narinig niya ang mga sinabi ni Bradley at agad na naging galit. Nanlamig ang mga mata ni Bradley nang sabihin niya, kamatayan ang hinahanap mo. Malalaman lang natin kung sino ang naghahanap ng kamatayan pagkatapos nating lumaban.
Tugon ni Shenjin nang hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Akala ni Bradley ay isa siyang henyo, ngunit tiyak na hindi naman siya mas mababa kay Shenjin. Si Shenjin ay isa ng kinikilalang henyo sa sekta ng Snow Sword, at pagkatapos niyang sundan si Terence, mayroon na siyang higit pa sa sapat na mga elixir na magagamit, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan, at ang kanyang lakas ay sapat na upang supulan si Bradley. Hindi siya natatakot sa mapagmatuwid na henyong ito mula sa silangang kontinente. Huminga ng malalim si Wuzhong at tumayo sa pagitan nilang dalawa at sinabing, "Dalawang batang bayani, huwag kayong gumawa ng mga hindi kinakailangang pagtatalo. Nasa iisang sitwasyon tayo, kaya mas mabuting makipagkasundo." Dahil pinili kong humingi ng tulong kay Master Linford para sa pagpino ng mga table tasks, natural lang iyon dahil naniniwala ako kay Master Linford. Kaya, kahit na ito ay tagumpay o kabiguan, susuportahan ko si Master Linford na ipagpatuloy ang pagpino ng mga table tasks. Vice Head Zing, hindi mo ako kailangang mag-alala. Sa totoo lang, hindi maiwasan ng ninuno ng martial spirit na hindi makaramdam ng pagkabalisa matapos marinig ang mga salita ng mag-asawang Zing. Gayunpaman, alam din niya na kung hihingin niya ang halamang gamot ngayon, lubos niyang masasaktan si Terence. Siya ang Panginoon ng Heavenly Peel House, ang honorary vice captain ng isang sinaunang battleship. Kung hihingin niya ang halamang gamot, para na rin itong nagsasabi sa publiko na sinusubukan ni Terence na nakawin ang kanyang halamang gamot. Gaano ba siya katanga para gawin iyon? Gusto pa rin bang manatili sa barko ang Thousand Blade Sect? Dahil ganoon nga ang nangyari, kailangan niyang siguraduhin na naniniwala siya kay Terence. Hindi alam ni Terence na napakaraming bagay ang naisip ng Spirit Martial Arts track sa loob lamang ng maikling panahon, ngunit kontento siya sa mga resulta. Shenjin, kailangan mong harapin ang pinuno ng bise-sekta na si Ling. Hindi mo kailangang mag-alala sa mga nakakabagot na taong iyon. Bahagyang ngumiti si Terence at humarap sa Spirit Martial track, pili ng sekta na si Ling, huwag kang mag-alala. Ako, si Terence, ay palaging susunod sa sinasabi ko. Maaari kang pumunta at kumuha ng mga tableta bukas. Kung wala akong dala para sa iyo, babayaran kita ng doble. Master Linford, masyado kang seryoso. Mabilis na ikinuyom ng Spirit Martial Ancestor ang kanyang mga kamao at sinabing, naniniwala ako na tiyak na magtatagumpay si Master Linford. Kahit na may anumang aberya, ang ating Thousand Blade Sect ay hindi magiging ganoon kawalang katwiran para humingi ng anumang pagkalugi. Lahat ng ito ay nasa loob ng makatwirang saklaw. Kung patuloy na sasabihin ito ni Master Linford, pahihirapan mo ako. Ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay, sige, Vice Sect Leader Ling. Simulan na natin ang laban. Malalaman natin ang resulta bukas. Hindi masisira ang reputasyon ko ng basta-basta pagbangon ng katotohanan. Nang marinig ito, agad na napanatag ang puso ng Spirit Martial Arts track. Ang reputasyon ni Terence ay hindi katumbas ng 10 o 100 beses na mas mataas, lalo na ang isang halamang gamot. Kung ganoon, napakataas nga ng tagumpay ng tableta, hindi nagsisinungaling si Terence. Sa oras na ito, dumating na ang aerial spirit beast ng sinaunang barkong Pandigma. Matapos sumakay dito si Terence, sinenyasan niya sina Melvin Guangqi at ang iba pa bago lumipad sa kalangitan sa pamamagitan ng puwang sa depensibong patong at pumasok sa lugar ng labanan. Nagulat sina Melvin at ang iba pa, hindi maintindihan kung bakit pupunta roon si Terence, ngunit hindi na sila makapagtanong ngayon. Muling nasara ang puwang sa sinaunang barkong Pandigma, at imposibleng sundan sila. Maaari na lamang siyang maghintay sa pagbabalik ni Terence. Nakita ni Bradley si Terence na biglang lumipad palabas at palihim siyang natuwa. Umasa na lang siya na mamamatay si Terence sa labas, para maiwasan niya ang kaunting problema. Bradley, sa tingin mo ba talaga ay makakagawa pa si Terence ng mga elixir? Bulong ni Dogen. Ang yin at yang pil ay hindi basta-basta tableta, at siya lang ang gumawa nito. Sa totoo lang, nakakapagtaka na buhay pa rin siya at maayos ang kalagayan, kaya paano pa niya nagagawang gumawa ng Truth Restoration Pill? Pangalawang lolo, huwag na muna nating pag-usapan ang yin at yang pil sa ngayon. Kung kaya talaga ni Terence na patuloy na gumawa ng mga pills, sa palagay ko ay dahil umiinom siya ng mga recovery pills. Pero ang ganitong paraan ay parang pag-inom ng lason para mapawi ang uhaw sa isang refiner, hindi nito malulutas ang ugat ng problema.
Huwag na nating pag-usapan kung may sapat na pills para gumaling siya. Kung kakain siya ng sobra sa bagay na ito, magbubunga ito ng pill poison na magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang cultivation at alchemy. Si Bradley ay isa ring mahusay na alchemist, kaya agad siyang nakaisip ng sarili niyang hula. Pumalakpak si Dogen at humajijek ng mahina. Bradley, tama ka. Malamang uminom ng gamot para sa paggaling itong si Terence. Bukod sa kagustuhang kumita ng pera, malamang gusto rin niyang magpasikat sa barkong ito. Walang mawawala kung mabibigo siya, pero maganda kung magtatagumpay siya. Pangalawang lolo, may naisip akong napakagandang plano. Nagliwanag ang mga mata ni Bradley habang bumubulong sa tainga ni Dogen dahil gustong kumita ng mga spiritual jade ang tanggang si Terence sa pamamagitan ng pag-arte ng matapang, bibigyan natin ng kasiyahan ang kanyang kaiabangan. Mag-aayos tayo ng mga taong magdadala sa kanya ng Mystic First Level pills para sa pagpino, at gagamitin natin ang mga energy replenishing pills. Sa ganitong paraan, kapag narating natin ang pinakahilagang isla, nasa ilalim na siya ng ating awa. Hinailan ni Dogen si Bradley sa isang tahimik na lugar na may mas kaunting tao. Pagkatapos ay hininaan niya ang kanyang boses hanggang sa halos hindi na ito marinig. Bradley, magandang ideya iyan. Kasing ganda ng ideya ni Wash iyan. Ikaw nga ang kilin ng aming pamilyang Zing. Mukhang mayabang si Bradley, ngunit nagkunwari pa rin siyang mapagkumbaba at sinabing, pangalawang lolo, napakabait mo. Biglaan lang ang ideya. Ang tanong na lang ngayon ay, mayroon ba tayong ganoon aming sangkap para sa unang antas ng Mystic? Huwag kang mag-alala. Kinakatawan namin ang pill hole. Paano kami magkukulang ng mga spirit herbs? Kung matagumpay na magagawa ni Terence ang pill, tataas ng ilang beses ang halaga ng spirit medicine. Kung mabaigo siya, masisira ang reputasyon niya. Hindi mahalaga kung magtagumpay siya o mabaigo, basta't kaya niyang gawin ang pill, makakamit natin ang ating layunin. Perpekto ang planong ito. Habang pinag-iisipan ito ni Dogen, lalo niyang nararamdaman na maaasahan si Bradley. Dati, minamaliit niya si Bradley at pakiramdam niya ay hindi karapat-dapat ang batang ito sa pangalan niya. Hindi niya inaasahan na mababago nito ang tingin niya sa kanya ngayon. Pareho nilang inakala na perpekto ang plano, kaya hindi na nila ito pinag-usapan kina Wutong o Dimitri. Nagsimula silang maghanap ng mga taong mapagpipilian, handang pumunta sa bahay ni Terence at humingi ng mga gamot pagbalik nito. Sa kabilang banda, hindi alam ni Terence na may naghihintay sa kanya na ganito kagandang bagay. Malapit na siya sa dagat kung saan nagaganap ang labanan. Pagkatapos lamang makalapit ay saka lamang lubos na naunawaan ni Terence kung gaano kakilakilabot ang mga halimaw sa dagat na ito. Sa tuwing iwinawagayway ng pugita ang mga galamay nito, nagbubugay ito ng malalaking alon, at ang napakalaking kapangyarihang taglay ng mga ito ay napakalakas na kahit si Terence, na nasa malayo, ay nakakaramdam ng panganib. 5,873. Hindi nagpakita ng anumang kahinaan si Gusha. Ang katawan ng dragon na ahas dagat ay napakalakas na. Dumaan pa nga siya sa mutisayon at sa pagpapatibay ng kidlat. Ang lakas ng kanyang katawan ay maihahambing sa isang dragon sa dagat. Bagamat masakit ang letigo ng pugita, hindi ito sapat upang magdulot ng nakamamatay na pinsala kay Gusha. Sa makatuwid, ang dalawang lalaking ito na naglalaban sa malapitang labanan ay halos sumuko na sa martial arts at iba pang mga pamamaraan ng pag-atake. Lubos silang nagpapalitan ng mga pinsala. Ginagamit nila ang pinakasimple at pinakamarahas na paraan upang ipaglaban ang kanilang buhay. Tahimik na umiling si Terence. Akala niya ay medyo bumuti na si Gusha, pero naguguluhan pa rin siya. Hindi ligtas na lugar ang lugar na ito sa dagat. Hindi malakas ang mga halimaw sa dagat noong unang bahagi ng pagbukas ng bundok. Gumawa ba sila ng ganoon kalaking kaguluhan dahil natatakot silang hindi malaman ng malalakas na halimaw sa dagat na may masarap na pagkain dito? Kung patuloy nila silang hahayaang lumaban, kahit ang plote ni Terence ay mapapahamak, lalo na ang dalawang ito. Noong una ay ayaw niyang makialam, ngunit ngayon ay nagbago na ang isip niya. Gusha, kung hindi mo mapatay ang pugita na ito sa loob ng 1 minuto, ako na ang gagawa ng paraan. Sabi ni Terence kay Gusha mula sa malayo. Kung kaya niya talagang patayin ang pugita sa loob ng 1 minuto, iyon na ang pinakamabuti.
Matagal nang nakita ni Gusia si Terence na paparating, ngunit hindi siya naglakas loob na magambala sa matinding labanan. Ngayong narinig niya ang utos ng boss, natuwa si Gusia, huwag kang mag-alala, boss. Tatapusin ko ang labanang ito maya-maya. Pero gusto kong kumain ng inihaw na tuhog ng pugita. Sawang-sawa na akong kumain ng hilaw na hiwa ng isda nitong mga nakaraang araw. Habang nagsasalita siya, inilunsad ni Gusia ang kanyang pinakamarahas na pag-atake. Dahil nasa tabi niya si Terence, hindi na niya kailangang magpigil pa. Ang pinakamatalinong gawin ay gawin ang lahat. Hindi mapigil ang mapangiti ni Terence, hindi nakakalimutang kumain ng lalaking ito kahit saan siya magpunta. Wala siyang elemento ng apoy sa dagat, kaya ano pa nga ba ang makakain niya kung hindi hilaw? Huwag mo nang isipin ang pag-ihaw ng pugita. Bago ka bumalik sa akin, kailangan mong humanap ng paraan para malutas ito. Walang pakialam si Terence sa lalaking ito, sino ba ang mag-aakala kung kukuha pa siya ng isa pang king crab o kung ano para kay Terence para pasingawan kung gagawin niya talaga iyon. Bulong ni Gusia, nananagoy na ang tanging magagawa niya ay ang patuloy na mamuhay ng kaawa-awa sa pamamagitan ng pagkain ng hilaw na karne at pag-inom ng dugo. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang lahat ng kanyang sama ng loob sa pugita. Sayang at malakas ang pugita. Kahit anong pilit ni Gusia, hindi niya ito agad napatumba. Naghintay si Terence ng 1 minuto para bumangon at ginamit ang kamay na humihila ng kaluluwa para hulihin ang espiritu ng pugita. Ito ay espiritu ng isang halimaw sa karagatan sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Siyempre, ang lakas ng espiritu ay nasa maagang yugto lamang ng mahiwagang Ascension Realm kumpara sa mga tao, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay sapat na ang espiritu ng halimaw sa karagatan na ito upang suportahan ang pagkonsumo ng espiritual na pandaman ni Terence sa loob ng maraming araw. Binuka ni Gusia ang kanyang bibig at kinagat ang katawan ng pugita. Hinukay niya ang panloob na kaibuturan at ibinigay ito kay Terence. Binigyan din niya si Terence ng 3 profound at 5 yuanying panloob na kaibuturan, na malamang resulta ng mga nakaraang araw na pagkain. Tila maayos pa rin ang kanyang gana. Sa hinaharap, huwag kang gagawa ng mga bagay na wala kang tiwala. Kung lalamunan ka lang, wala ka ng lugar na maiiyak. Mabilis na pinigilan ni Terence ang sarili at muling ipinaalala. Tumawa ng mahina si Gusia. Huwag kang mag-alala, boss. Hindi ko na uulitin. Nagkataon lang ang nangyari ngayon. Hindi ko sinasadyang pukawin ang lalaking ito. Pagkatapos kong kainin ang lalaking ito, hindi magiging problema ang pag-level up. Maaari ko pang direktang maabot ang Great Circle ng misteryosong Ascension Stage. Kung makakatagpo ako muli ng isang taong may ganitong lakas, kaya ko itong harapin ng mag-isa. Sige, gawin mo ang gusto mo. Mag-ingat ka. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, sinasabihan si Gusia na umalis agad. Medyo mapanganib, ngunit halatang lumakas na ang lakas ni Gusia. Maaaring hindi magtatagal bago siya makapasok sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Tumanggaw si Gusia. Sige. Ingat ka rin, boss. Aalis muna ako. Pagkatapos niyang magsalita, kinagat niya ang katawan ng pugita gamit ang kanyang bibig at paikot-ikot na lumusong pababa sa ilalim ng dagat. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang makahanap ng isang tahimik na lugar upang maayos na matuno ang pugita at gawing sarili niyang lakas. Hindi nag-aksaya ng oras si Terence at pinalipad ang lumilipad na spirit beast pabalik sa sinaunang barkong pandigma. Nakita ng mga tao sa kubyerta na tila nakikipag-usap si Terence sa dragon na ahas sa dagat at naging mausisa sila tungkol dito, ngunit walang lumapit para magsalita. Sa ganitong antas ng lakas, ang katalinuhan ng mga halimaw sa dagat ay hindi naiiba sa mga tao, kaya hindi nakakagulat na nakakapag-usap sila. Matapos ibalik ang lumilipad na halimaw, hindi na hinanap ni Terence si Mike. Bumalik siya sa kanyang silid at ipinagpatuloy ang kanyang pagpipino. Nangako siya sa ninuno ng Spirit Warrior na ibibigay niya ito kinabukasan, kaya kinailangan niyang umakto na seryoso siya. Patuloy na sinundan ng flota ang itinakdang ruta at mabilis na nilisan ang dagat. Mabuti na lang at wala silang nakasalubong na ibang makapangyarihang halimaw sa dagat. Masasabing walang panganib at napakatahimik nito. Kinabukasan, pumunta si Wuzhong sa pintuan ni Terence at naghintay. Bukod sa kanya, may 2 pang tao na gustong humingi ng tulong.
Ang isa ay ang taong humiling kay Terence na gumawa ng Golden Class Level 7 pill, at ang isa naman ay ang nagdala ng mga sangkap kay Terence para gawin ang Mystic Class Level 1 pill. Siyempre, palihim itong inayos ni Dogen at Bradley. Nakita ng spirit sense ni Terence ang spirit martial artist at hindi niya ito pinaghintay ng matagal. Binuksan niya ang restriction ng silid at pinapasok ito. Para naman sa dalawa, maaari na silang magpatuloy sa paghihintay. Master Linford. Tapos na ba ang pagpipino ng tableta? Kinakabahang tanong ng Spirit Martial Ancestor, nag-aalalang baka sabihin ni Terence na bagsak siya at maapektuhan siya nito kung maaga siyang darating. Hindi rin naman siya makakakalma hanggat hindi niya nakikita ang tableta. Bahagyang ngumiti si Terence at kumuha ng isang bote ng jade na may kasamang gamot para kay Wuzhong. Natutuwa ako na hindi ako nabigo sa misyon ko. Matagumpay kong nagawa ang gamot para sa pagpapanumbalik ng katotohanan. Nagpapasalamat din ako sa pinuno ng bise-sekta na si Ling sa pagtitiwala sa akin. Tuwang-tuwa ang mandirigmang espiritu, at sa wakas ay nawala na ang bigat sa kanyang puso. Hindi niya agad tiningnan ang bote pagkatapos itong matanggap, ngunit ikinuyom niya ang kanyang mga kamao kay Terence. Master Linford, tunay ngang tumutupad ka sa iyong mga salita. Hangang-hanga ako. Kung tungkol naman sa paniniwala sa mga salita ni Master Linford, hindi ko ito itatago sa iyo. Medyo hindi ako mapakali. Ngayong nainom ko na ang tableta, masasabi kong lubos akong panatag. Maganda ang impresyon ni Terence sa pagiging prangka ng lalaki, isa siyang taong karapat-dapat kaibiganin, kung tutuusin. Mabibigo lang siya kung susubukan niyang pagtakpan ang mga bagay-bagay gamit ang ilang magagandang salita. Hindi mapalagay ang vice-leader ng sekta na si Ling, pero naniniwala ka pa rin sa akin. Mas kapuri-puri pa ito. Gagawin kitang kaibigan. Sa hinaharap, kung kailangan mong mag-refine ng mga table tasks, maaari kitang bigyan ng prioridad sa pag-refine ng mga table tasks. Gayunpaman, bibigyan ka lang ng diskwento sa presyo. Hindi ako maaaring mag-refine ng mga table tasks para sa iyo ng libre, nakangiting sabi ni Terence, na lalong nagpatibay sa kanilang relasyon. 5,874. Tuwang-tuwa ang ninuno ng Spirit Martial, mas mahalaga siguro ang pakikipagkaibigan kay Terence kaysa sa hawak niyang recovery pill. Nagpasalamat siya kay Terence at binuksan ang bote. Muntik nang mabitawan ni Wuzhong ang bote ng jade sa kamay niya dahil sa isang tingin na iyon, hindi niya inaasahan na gagawa si Terence ng mga espesyal na gamot para sa paggaling. Matapos mahawakan ng bote ng may pagtataka, ang paraan ng pagtingin ng Spirit Martial Ancestor kay Terence ay lubos na nagbago. Matagal na siyang naghihinala sa kakayahan ni Terence na gumawa ng tableta matapos marinig ang mga salita ng mag-asawang Zing, kahit na lumakas na ang kanyang kumpiyansa, naisip niya na mapalad si Terence kung makakagawa siya ng mababang kalidad na tableta dahil kakasimula pa lang niya sa paggawa ng yin at yang pill. Maswerte siya kung makakagawa siya ng katamtamang kalidad. Kung tungkol naman sa mga high-grade true restoration pills, hindi man lang nang ahas si Wuzhong na mangarap tungkol sa mga ito. Pero ano na iyon ngayon? Ngayon, isa na itong F***King Special Grade Truth Restoration Pill. Isang Mystic First Level Refiner na hindi pa nakakagawa ng tableta noon, paano siya makakagawa ng Special Grade 1? Kahit gaano pa ka-uncle ang Martial Spirit Track tungkol sa pagpino ng mga elixir, hindi niya iisipin na mangyayari ang ganito. Sa madaling salita, si Terence ay maaaring maging isang Mystic Second Level Refiner. Hindi lang ito usapin ng pagtataas ng rango, ang Mystic First Class at Mystic Second Class ay dalawang magkaibang bagay. Kung dati ay nirerespeto lang ng Spirit Martial Track si Terence, ngayon ay puno na ito ng paggalang. Master Linford, hindi ko inaasahan na isa kang Mystic Second Level Alchemist. Hindi nakakapagtaka na kaya mong gawin ang yin-yang pill ng mag-isa. Napakabata mo pa. Talagang kamangha-mangha. Itinabi ng Spirit Martial Ancestor ang bote ng jade, ikinuyom ang kanyang mga kamao, at yumuko ng may paggalang. Hindi na nagabalang magpaliwanag si Terence, ang mga Mystic Second Level Elixir ay isang bagay na kaya niyang gawin gamit ang Shenong Cauldron, kaya hindi naman masamang tawagin siyang Mystic Second Level Refiner.
Gayunpaman, ang tableta ng yin yang ay hindi isang bagay na kayang gawin ng isang Mystic second-level refiner ng mag-isa, nang walang tulong ng automatikong sistema ng pagpino ni Terence. Kailangan ng isang tao na magkaroon ng parehong espiritual na ugat na tubig at apoy, at mapagsasama ang yin at yang. Kung hindi, kahit ang Mystic 7th level refiner ay kailangang gawin ito ng magkasama. Matapos malaman ang tunay na kakayahan ni Terence sa paggawa ng mga elixir, hindi napigilan ng spirit martial arts na maging mas mahinahon. Pagkatapos magpalitan ng ilang salita, tumayo siya at umalis. Tutal, may 2 taong naghihintay sa labas, at hindi niya alam kung nahuhuli niya ang oras ni Terence. Kahit ano paman, napagdesisyonan na ni Wuzhong na kailangan niyang suportahan si Terence. Ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang kaibigang refiner na tulad nito ay kapaki-pakinabang sa buong sekta ng Thousand Blades. Matapos ipadala ang bakas ng Spirit Marshal, pinapasok ni Terence ang isa pang tao at iniabot sa kanya ang natapos na tableta. Wala nang masyadong masabi, isa lamang itong Golden Class Level 7 pill, at natural na nasiyahan ang kabilang panig sa kalidad. Hindi alintana ni Terence at pinaalis na siya. Si Bradley, na sumisilip sa sitwasyon mula sa isang sulok na hindi kalayuan, ay palihim na natuwa. Humarap siya kay Dogen at sinabing, "Pangalawang lolo, tingnan mo ang mga ngiti sa mga mukha ni na Wuzhong at Terence nang lumabas sila." Halata na nakuha nila ang mga table tasks. Mukhang ginamit talaga ni Terence ang mga table tasks para mabawi ang kanyang lakas at chi. Ang mga tao natin ang susunod na papasok. Nagayos ka ba para sa mas maraming tao na pumunta rito? Hindi tuluyang babagsak si Terence kung mag-iisa lang siyang nagpipino ng mga table tasks. Huwag kang mag-alala, 4 na tao ang inayos ko, at lahat silang 4 ay Mystic Class Level 1 Elixir. Nabalitaan kong tinanggihan niya ang maraming kahilingan para sa Golden Class Level 7 Elixir kahapon. Sa tingin ko ay dahil sa kaunti ang mga spiritual jade, kaya hindi niya gusto ang mga iyon. Ngumisi si Dogen at walang pakialam na sinabi, "Lahat ng order ngayon ay Mystic First Grade, tingnan natin kung may lakas ng loob siyang kunin lahat." Lumabas ang unang tao pagkalipas ng ilang minuto, palihim na sumusulyap sa pintuan ni Terence, na nagpapahiwatig na matagumpay niyang inutusan si Terence na pinuhin ang tableta. Kasabay nito, dumating ang mga taong nakatalaga sa likuran at isa-isang pumasok sa silid ni Terence. Hindi maiwasan ni na Dogen at Bradley na makaramdam ng kaunting kaba. Gusto nilang kunin lahat ni Terence, pero nag-aalala rin sila na kung talagang kukunin lahat ni Terence at Mab-Aigo, malaking kawalan ito para sa kanila. Ang mga pangunahing sangkap ng Mystic Class Level 1 Elixir ay pawang mamahalin at bihirang mga spiritual herbs, hindi pa kasama rito ang malaking halaga na ginugol ni Dogen para upahan si Terence para gumawa ng mga elixir. Kung makapaghahanda lang siya ng 2 set ng sangkap, gagawin niya. Kung hindi, magdadala siya ng sapat na spiritual jade. Binigyan niya lang si Terence ng 15 milyong spiritual jade, hindi ito maliit na halaga. Kahit ang vice head ng Hall of Alchemy ay masasaktan kung bigla siyang makakapaglabas ng napakaraming spiritual jade. Naging matagumpay ang pangalawang misyon, nagtagumpay din ang ikatlong misyon, at sa wakas ay lumabas din ang pang-4, at isa pa rin itong matagumpay na misyon. Tahimik na umalis sina Dogen at Bradley, parehong masaya at nag-aalala. Gayunpaman, maayos naman ang kanilang plano. Kung talagang uminom si Terence ng gamot para gumaling, malamang ay gulo ang hinahanap niya. Hindi inakala ni Terence na magiging gato kaganda ang negosyo niya, parang mahalaga talaga ang reputasyon. Kahapon, nakakakuha pa rin siya ng Golden Class Level 7 pills, at ngayon, nakakuha siya ng 4 na Mystic Class Level 1 pills ng sunod-sunod. Kung isa itong normal na refiner, ang pinakamaraming makukuha nila ay ang ilang spiritual jade, pero iba siya. Sa Shenlong Cauldron, siguradong isang tableta, at sa 15 milyong spiritual jade reward, malaking kita na ito. Kung alam lang ni Terence na inayos ni na Dogen at Bradley ang lahat ng ito, bibigyan niya sila ng 32 likes. Napakamaalalahanin nila para maging magkaaway sa ganitong antas, binibigyan sila ng mga recipe ng tableta, at mga spiritual jade. Bilang isang responsableng kaaway, isa lang ang sasabihin ni Terence sa kanila, may iba pa ba? Matapos tapusin ang 4 na order, halos simula na ng isang bagong araw.
Malapit na sila sa pinakahilagang isla, kaya tumigil si Terence sa pagpipino at itinabi ang kaldero ng Shenlong. Tumayo siya at iniunat ang kanyang katawan, na may labis na kagalakan. Hindi pa siya nakadalo sa subasta, pero marami na siyang nakuha. Kung mapapanatili niya ang swerteng ito hanggang sa subasta, malamang madali para sa kanya na makuha ang gusto niya. Hindi pa maliwanag ang langit. Lumapit si Terence sa kubyerta at tumangala sa mga bituin. Mabilis na nawala ang lahat ng kanyang pagkapagod. Mas matutuwa sana siya kung wala si Bradley. Terence, narinig kong marami ka nang natanggap na utos, bakit hindi ka nalang gumawa ng mga tableta? Nabigo ka ba at pumunta ka sa kubyerta para umiyak? Tumawa ng malakas si Bradley. Bagamat ang pagkabigo ni Terence ay magiging kawalan sa pamilyang Zing, masaya siyang makitang nasa alanganin si Terence. 5,875. Ayaw talagang kausapin ni Terence ang gago na ito. Nakatingin pa rin siya sa mga bituin. Kung wala ang mga ito sa sinaunang barkong pandigma, baka napatay na niya ang lalaking ito. Tila walang napagtanto si Bradley. Lumapit siya at nangutya, anong problema? Talaga bang nabigo siya? O gusto mong gamitin ang dahilan ng pagkabigo sa pagpino ng pil bilang dahilan para lunokon ang mga spirit herbs na ipinagkatiwala sa iyo ng iba? Naiinip na humarap si Terence kay Bradley at sinabing, sino ka? Kilalang kilala ba kita? Hindi ba pwedeng tahimik ka na lang tumabi? Nanigas ang mukha ni Bradley, pero bigla siyang may naisip at natawa. Galit ka ba dahil tinamaan ko ang sugat mo? Akala ko isa kang kahangahangang alchemist, hindi lang kayang patuloy na magpino ng mga tableta, kundi kayang garantyahan din ang napakataas na antas ng tagumpay. Mukhang ilusyon lang iyon. Sa huli, gusto mo lang samantalahin ang pagkakataon para makakuha ng ilang spirit herbs, di ba? Sa puntong ito, halos sigurado na si Bradley na nabigo si Terence. Kailangan nilang gumamit ng mga salita para pilitin si Terence, at maaaring mabawi pa ng pamilya Zing ang kanilang mga pagkalugi. Kumusta, Master Linford? Sabihin mo sa akin, ilang spirit herbs ang plano mong lokohin sa pagkakataong ito? Nabalitaan ko na ang ilang taong iyon ay pumunta sa iyo para sa pill refining dahil sa mataas mong success rate. Kung wala kang natapos na kahit isa sa mga iyon, hindi ba't napakalaki ng pambabatikos mo? Paano kung pakiusapan mo ang batang Panginoon na ito na magsalita ng mabuti para sa iyo, at marahil ay hindi siya magiging ganoon kakalkulado sa iyo? Tuwang-tuwa si Bradley sa kanyang sarili, at puno ng pangungutya ang kanyang bibig. Sumulyap si Terence kay Bradley, medyo naguguluhan. Hindi dapat ibinalita ito sa lahat ng mga taong humiling sa kanya na pinuhin ang mga elixir, kaya bakit tila alam na alam ito ng gago na ito? Hindi siya kailanman maniniwala na walang kalokohan tungkol dito. Pero hindi mahalaga, malaki ang nalikom ni Terence mula sa mga utos na ito, at dahil hindi siya natalo at nakakuha pa ng malaking kalamangan, walang saysay ang maging mapagkalkula. May kinalaman ba ang negosyo ko sa iyo? Kung hindi ka sapat na matalino, bumalik ka at magbasa pa ng mga libro. Huwag kang laging lumalabas at nagpapahiya. Matanda na ang lolo mo, kaya dapat mo man lang siyang ipagtanggol kahit kaunti. Sarkastiko na sabi ni Terence, iniisip na sayang lang ang oras para makipag-usap sa mga taong tulad niya. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang silid. Sa libreng oras na yan, hindi ba't mas makabubuting ipagpatuloy na lang ang pagpino ng mga table tasks o kung ano paman? Galit na galit si Bradley. Kung hindi niya alam na hindi siya ang katapat ni Terence, malamang ay inatake na niya si Terence. Apelyidong Linford, huwag kang masyadong mayabang. Ginamit mo ang dahilan ng isang bigong alchemy para lunokon ang mga espiritual na halamang gamot ng ibang tao. Ang ganitong uri ng bagay ay isang kahihiyan lamang sa lahat ng alchemist. Hindi ko kailanman kukonsintihin ang ganitong karumal-dumal na gawain. Maghintay ka lang, ipapakita ko sa lahat ang tunay mong mukha. Mula ngayon, tingnan natin kung sino ang lalapit sa iyo para sa alchemy. Itinuro ni Bradley si Terence sa ere at umungol sa galit. Sayang at napakasama ng kanyang pag-arte. Hindi siya mukhang isang mensahero ng hustisya, kundi mas mukhang isang baliw na aso. Gago! Iniwas ni Terence ang tingin niya na may paghamak.
Kung mabaygo ako, natural lang na babayaran kita ng katumbas na halaga. Sa tingin mo ba ay tampalasan ang pamilya Zing ninyo? Pwede mong gamitin ang pagkabigo bilang dahilan para kumita ng pera. Sino ang taong walang hiya? Linford, tumigil ka nga dyan. Kung hindi mo lilinawin ang lahat ngayon, huwag mo nang isipin na umalis. Gustong hilahin ni Bradley si Terence palayo. Kontento na siya nang sabihin ni Terence na babayaran siya nito ng mga bagay na may katumbas na halaga, ngunit ang dahilan ay ang reputasyon ng pamilya Zing. Kailangan niyang ipaglaban ito, dahil kung hindi ay iisipin ng mga tao na nasa problema ang pamilya Zing kung maririnig nila ito. Hindi sana mag-aabala si Terence kung nagsasalita lang siya, pero tuwang-tuwa ang lalaki nang marinig niyang gagantihan siya ni Terence. Hindi niya namamalayang sinubukan niyang hilahin pabalik si Terence, at isa itong trahedya. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at hinaampas palayo ang palad ni Bradley. Hindi man lang siya gumamit ng masyadong lakas, at napalingon ang lalaki. Tumama ang palad sa sariling palad habang lumilipad ito pabalik. Ilang malalaking ngipin ang natanggal sa kanyang bibig. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng antas sa pagitan nila, at nawala ng masabi si Terence. Gusto lang niyang turuan ng leksyon ang lalaking ito, pero hindi niya inaasahan na magiging ganito ito kaepektibo. Tila, matapos tumaas ang kanyang lakas, medyo nabawasan ang kanyang kontrol. Kailangan niyang mag-cultivate ng maayos. Tumanggaw si Terence at dahan-daang naglakad pabalik. Si Bradley naman, na nalipad dahil sa kanyang palad, ay dumaikit sa gilid ng barko at tinakpan ang kanyang dumudugong bibig, habang nakatingin sa likod ni Terence na may mukha na puno ng takot. Hindi maisip ni Bradley kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila ni Terence nang hindi niya ito nilalabanan. Bagamat maliit na sagupaan lamang ito, at ang lakas na ipinakita ni Terence ay hindi man lang kasing laki ng isang malaking bato ng yelo, nagdulot na ito ng hindi maalis-alis na takot sa kanyang puso. Muling bumalik sa kanyang alaala ang karanasan ng pagiging nalason sa restoran. Sandaling tila natulala si Bradley. Nakatayo siya roon na tulala at hindi gumalaw ng matagal. Natural lang na wala namang pakialam si Terence sa iniisip ng lalaki. Bumalik siya sa kanyang kwarto at nagsimulang mag-cultivate kahit hindi gaanong nakakaramdam ng oras. Hindi namamalayan ni Terence, muling tumunog ang abiso, mga kagalang-galang na panauhin, darating tayo sa pinakahilagang isla sa loob ng 4 na oras. Maghanda na po kayo sa paglapag. Malapit na tayo. Tumayo si Terence at bumulong sarili, medyo nagulat. Mabilis ang oras na ito, pero naalala niya na isa pala itong flota ng mga barko, at nakahinga siya ng maluwag. Narinig na niya dati na mas mabibilis ang isang pangkat ng mga barkong may mataas na antas kapag nakaayos sila sa isang espesyal na pormasayon, parang hindi naman ito kasinungalingan. Naisip ni Terence na kailangan niyang matuto pa tungkol dito kapag may pagkakataon siya, sayang lang kung hindi siya matututo pa mula sa walang kwentang ito. Naramdaman ng kanyang espiritu na nasa harap na ng kanyang silid si Shenjin. Binuksan ni Terence ang restriction at lumabas, hindi mo kasama si Miss Sinclair ngayon. Boss. Bahagyang uminit ang mukha ni Shenjin, at ngumiti siya habang tinatawag siya, nasa restaurant sina Ivan at ang kanyang ama. Bababa na sila sa loob ng 4 na oras. Dapat ba muna tayong kumain? Gustong-gusto mo talaga ang pagkain sa barkong ito. Kailangan mo bang kumain ng maayos bago ka bumaba? Ngumiti si Terence at hindi tumanggi. Pinaandar niya ang mga restriction sa ibang mga silid, tanungin mo sila kung gusto nilang sumama. Di nagtagal, lumabas din sina Melvin, Jonas, at Jerry. Wala silang anumang pagtutol nang marinig nilang gusto na nilang kumain. 5,876. Plano sana nilang magkita-kita sa barko at mag-usap, pero si Terence ay nasa isolated practice o nagre-refine, wala talagang masyadong oras para mag-usap. Mas mabuting kumain na lang muna sila at mag-usap habang may oras pa, para mabawi ang ilang pagsisisi nila. Pagdating nila sa kainan, nakita nila si Ivan na nakatayo at kumakaway sa kanila. Siya at si Wani ay nakaupo na sa isang bilog na mesa, na sapat na para kay Terence at sa iba pa. Pero bago pa man makalapit si Terence, ang 4 na taong nag-utos sa kanya na gumawa ng tableta ay tila sumang-ayon na.
Lahat sila ay may makahulugang ngiti sa kanilang mga mukha habang pinagkukuyom ang kanilang mga kamao. Master Linford, naayos na ba ang ating mga tableta? Hindi alam ni Shenjin ang sikreto sa likod nito, ngunit magalang niyang sinabi sa apat, maaari kayong bumalik upang hanapin si Master Linford mamaya. Sa ngayon, kakain muna tayo. Maaari ba nating pag-usapan ang pagpipino ng tableta pagkatapos kumain ni Master Linford? Si Melvin ay isang tusong matandang soro na matagal nang nasa mundo ng negosyo. Nakikita niya sa ekspresyon ng apat na tao na ang isang normal na taong humihingi ng tableta ay hindi magiging kasing arrogant ng apat na ito. Humakbang siya palapit at tumayo sa tabi ni Terence. Ang hindi malay na galaw na ito ay nagpakita rin na sina Melvin at Terence ay determinadong magkasamang haharapin ang hirap at ginhawa. Medyo uminit ang puso ni Terence, mabuti na lang at may kaibigan siyang tulad nito sa tabi niya. Gayunpaman, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagpipino ni Terence dahil ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Tinapik niya ang balikat ni Shenjin nang nakangiti, ayos lang, kakausapin ko muna sila. Maaari mo munang isama si Kuya Hong at ang iba pa para maupo. Pupunta ako roon maya-maya. Opo, boss. Kung gayon, mauuna na kami. Si Shenjin ay lubos na masunurin kay Terence, agad siyang pumayag at inanyayahan ang tatlo na pumunta sa tabi ni Ivan. Bumulong si Melvin sa tainga ni Terence, Lil Bro Linford, medyo kakaiba ang mga to, ayos lang ba sayo? Huwag kang mag-alala, Kuya Hong, walang magiging problema. Bahagya nang umiti si Terence at binigyan siya ng nakakapagpakalmang tingin, sinabihan siyang mauna na rito. Nang makita ang tiwala ni Terence, hindi na nagsalita pa si Melvin. Hinangaan niya talaga ang mga pamamaraan ni Terence, kaya kung sasabihin ni Terence na ayos lang din. Wala siyang dapat ipag-alala. Pagkaalis ni Melvin, bahagyang ngumiti si Terence sa apat, kailangan ba ninyong apat na maghanap ng tahimik na lugar para makapag-usap? Hindi na niya tinanong kung paano silang apat nagkasundo ng biglaan, hindi na mahalaga iyon dahil wala na silang pagkakataong humingi ng tulong kay Terence. Bahagyang ngumisi ang pinuno ng grupo habang mahinang tumawa. Hindi na kailangan. Wala naman pong nakakahiya. Master Linford, sabihin niyo lang po sa akin kung tapos na kayo. Ang balita mula kay Bradley ay nabigo ang pagpipino ni Terence, at dahil ganoon nga ang nangyari, kinailangan nilang ikalat ang balita hanggat maaari. Ang isang mataong lugar tulad ng isang restoran ang pinakamagandang lugar para gawin ito. Kung hindi lang dahil sa pag-aalala niya na aalis si Terence bago pa man siya bumaba ng barko, maaaring inutusan na ni Bradley ang apat na lalaking ito na umatake pagdating nila sa pinakahilagang isla. Sa panahong iyon, ang pagiging kilala ni Terence ay hindi lamang malalaman ng mga tao sa sinaunang barkong pandigma, kundi malalaman din ito ng buong pinakahilagang isla sa pinakamaikling panahon. Gayunpaman, hindi naman masyadong masama ang epekto sa restoran. Gaya ng kasabihan, hindi nawawala ang mabubuting bagay, at ang masasamang bagay ay naglalakbay ng libu-libong milya. Ang ganitong uri ng nakakahiyang balita ang pinakamabilis na kumalat, kaya hindi na naghintay pa si Bradley. Bago pa makapagsalita si Terence, nagsalita na ang kasama niya, Master Linford, may narinig kaming chismis na sasabihin mo raw sa amin na bagsak katapos kukunin mo raw lahat ng gamit namin. Hindi naman siguro totoo yan, di ba? Master Linford, ang mga Mystic First Level Elixir na ito ay napakahalaga. Hiniling namin sa iyo na gawin ang mga ito dahil naniniwala kami sa iyong mga kakayahan, ngunit kung gusto mo itong itago para sa iyong sarili, iyon ay magiging kaiyahiya. Apat na uri ng Mystic First Level Elixir, dapat kang gumawa ng kahit 2 o 3 sa mga ito, hindi ba? Sumunod ang pangatlo. Hindi pa man nagsasalita si Terence, at isinisisi na nila sa kanya ang pagkabigo. Gusto sanang ibigay ni Terence sa kanila ang mga tableta at alisin sila sa lalong madaling panahon, malapit na silang makarating sa pinakahilagang isla, at ayaw niyang sayangin ang oras niya sa maliliit na fries na ito, pero dahil ayaw man lang nila siyang pag-usapan, mas mabuting huwag na lang siyang magsalita. Gusto niyang makita kung paano ito tatapusin ng mga lalaking ito ngayon. Ang pang-apat na ayaw ding maiwan, ay sumanghal at sinabing, Master Linford, wala ka namang sinasabi. Anong ibig mong sabihin?
Hindi ba talaga siya nagtagumpay sa pagpino ng kahit isang tableta? O dapat ko bang sabihin na nagtagumpay ako sa isa o kung ano? Kahit papaano ay bigyan mo ako ng tiyak na sagot. Mas malakas ang boses ng mga lalaking ito kaysa sa isa't isa, na para bang natatakot silang hindi sila marinig ng iba. Nagbago na ang ekspresyon ng mukha ni Shenjin. Bigla siyang tumayo at gusto silang turuan ng leksyon. Hindi na nakatiis sina Wani, Jonas, at ang iba pa, kaya tumayo na rin sila. Karamihan sa mga tao sa sinaunang barkong pandigma ay magkakilala. Nakajima man o Bei daw, kahit hindi pa sila nagkikita noon, narinig na nila ang tungkol sa isa't isa. Halimbawa, ang apat na lalaking nag-uusap ay ang mga nakatataas sa ilang maliliit na sekta at pamilya sa Nakajima. Kung ikukumpara sa mga pangalawang pangulo ng malalaking kamara ng komersyo tulad ni Wani at Jonas, hindi sila magkapantay sa kapangyarihan o impluwensya. Hanggat papasok sila, tatahimik ang apat, ngunit naniwala si Melvin sa mga salita ni Terence. Pinahinto niya sila at sinabihan silang umorder ng mapayapa, kung sakaling dumating si Terence at hindi ihatid ang pagkain. Wala talaga kayong magandang asal. Paano ninyo nakakausap si Master Linford ng ganyan? Si Dogen, na kanina pa nanunood mula sa gilid, ay hindi maiwasang lumapit. Mukhang tinutulungan niya si Terence, pero ilang beses pa niya itong natatapakan. Ang husay ni Master Linford sa pagpino ng pil, sino ba sa sinaunang battleship na ito ang hindi nakakaalam? Ilan lang iyon sa mga Mystic First Level pills. Paano naging mahirap para sa isang tunay na Master Alchemist na tulad ni Master Linford? Huwag kayong magbiro. Sinundan din siya ni Bradley at tumawa ng masama, tama. Napakataas ng tagumpay ni Master Linford sa pagpino ng pil. Wala talagang problema sa mga pills mo. Ano ang saysay ng pagiging madaldal ninyo? Hindi ba kayo naniniwala kay Master Linford? Ang mga ngiping nabunot niya kanina ay tuluyan ng gumaling, at sa ganitong antas, kahit ang mga bali na paa ay mabilis na tumutubo muli. Gamit ang mga tableta, ang ilang ngipin ay hindi na kailangan ng tableta, magagamit na lang niya ang sarili niyang chi para maibalik ang mga ito sa tamang pwesto. Gayunpaman, masakit pa rin ang mga ngiping iyon nang makita ni Bradley si Terence. Inilagay ni Terence ang kanyang mga kamay sa likod at tumingin kina Bradley at Dogen ng may bahagyang ngiti. Ang kanyang mga mata ay tila nanunood ng isang komedya, na nagparamdam kay Bradley na may mali. 5,877. Sa kasamaang palad, hindi niya matukoy kung ano ang problema sa mga sandaling iyon. Sa puntong ito, ang palaso ay nasa pana na at wala ng ibang magagawa kundi ang magpaputok. Kahit na medyo may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang puso, ang tanging magagawa na lamang ni Bradley ay ipagpatuloy ang pagpapatupad ng plano. Huwag na nating pag-usapan ang antas ng tagumpay ni Master Linford. Naniniwala akong tiyak na makakagawa siya ng lahat ng iyong mga tableta. Gayunpaman, alam ninyong lahat ang mga paghihigpit ng isang alchemist. Kung susubukan ni Master Linford na gawin ang mga tableta para sa iyo sa lalong madaling panahon, maaaring magkamali siya. Kaya, kailangan mong maging handa sa pag-iisip para sa pinakamasamang posibleng mangyari. Ibig sabihin, hindi niya makukuha ang iyong mga tableta. Gulong-gulo ang isip ni Bradley habang desperadong sinusubukan niyang alamin kung ano ang problema, ngunit natural lamang na inilabas niya ang dahilan na kanyang inihanda. Nagpatuloy si Dogen, totoo na hindi magagarantiyahan ng isang alchemist ang garantisadong tagumpay sa pagpino ng mga tableta. Kung mabaygo siya, hindi siya mananagot sa kabayaran. Kaya naman, hindi mo maaaring hilingin kay Master Linford na bayaran ka para sa kanyang patuloy na pagkabigo. Hindi mo rin masasabing sinasadya ito ni Master Linford para makuha ang iyong mga espiritual na halaman. Nakakatawa talaga iyon. Nakipagtulungan ang pinuno ng apat na lalaki at malakas na sinabi, dahil may patakaran na ang mga alchemist ay hindi maaaring patuloy na gumawa ng mga elixir, alam ito ni Terence, ngunit gumagawa pa rin siya ng mga elixir sa pamamagitan ng puwersa. Hindi ba't irresponsible iyon? Bukod sa mga spirit herbs na ibinigay namin, nagbayad din kami ng malaking halaga para sa pagpipino ng tableta. Huwag mong sabihing hindi mo kami bibigyan ng paliwanag. Tama.
Sino ang makakaalam kung talagang bagsak siya o kung wala siyang pinipinong kahit anong tableta? Kung hindi man lang niya sinimulang pinino ang tableta at sinabi lang na bagsak siya, paano natin malalaman kung totoo ito o hindi? Agad na sumunod ang isa pa, na may pahiwatig na hindi niya alam. Ikinumpas ni Bradley ang kanyang kamay at sinabi ng may matuwid na tono, minamaliit ninyo si Master Linford. Narinig ko na mula sa kanya na kung ang sinumang humiling sa kanya na magpino ng mga table tas ay mabaigo, sasagutin niya ang lahat ng pagkalugi at babayaran kayo. Master Linford, tama ba ako? Ang buong restaurant ay nakatuon kay Terence, masisira siya kung sasabihin niyang mabibigo siya. Labis na nasiyahan si Bradley sa kanyang sarili. Ang pagkabalisang naramdaman niya ngayon ay matagal nang nakalimutan. Siya ang gumawa at nagsagawa ng planong ito. Bagamat hindi niya matalo si Terence, masaya pa rin siyang nagawang sirain si Terence sa ganitong paraan. Lalong napangisi si Terence habang nakatingin kay Bradley, ako ba ang tinatanong mo? Ako na ba ang magsasalita? Ang galing ng mga pakulo mo sa mga unggoy mo. Muntik ko nang makalimutan ang gusto kong sabihin ngayon lang. Sayang, tapos na ba ang palabas ng ganoon na lang? May encore pa ba? Anong ibig mong sabihin sa pagbabalik? Seryosong usapin ang kinakausap ko, huwag mong baguhin ang usapan. Hindi masyadong naintindihan ng pinuno ng apat ang ibig sabihin ni Terence, ngunit alam niyang wala itong magandang maidudulot. Malamig niyang sinabi, sinusubukan kang patawarin ni Young Master Zing. Para sa kapakanan niya, sabihin mo sa akin kung paano ka makakaganti. Nagpanik si Bradley sa kung anong dahilan. Inaasahan niyang lilito ang ganitong uri ng emosyon kay Terence, ngunit kalmado at kalmado ang mukha ni Terence. Walang bahid ng kahit kaunting takot. Kakaiba talaga ang bagay na ito. Sumulyap si Terence sa lalaki at tumango, galing ka sa pamilyang Wu ng Nakajima, di ba? Hindi naman masama, ang pag-arte bilang isang matandang unggoy ay talagang malinaw. Bakit namumula ang mukha mo? Puwet ba ito ng unggoy? Ang galing niya sa pag-arte. Biglang nagalit ang lalaki mula sa pamilyang Wu at sumigaw, Terence. Huwag mong subukang baguhin ang usapan. Sa tingin mo ba ay mabibili mo ang oras at magugulo ang iyong usapan? Sinasabi ko sa iyo, imposible iyon. Galing siya sa maliit na pamilya, pero nakakahiya pa rin ang mapahiya ng ganito sa publiko. Masisira rin ang reputasyon ni Terence, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Ngunit sa sumunod na sandali, natulala siya. Isang maliit na bote ng jade ang inihagis sa harap niya ni Terence, at dahil hindi niya ito masyadong pinansin, nahulog ang bote ng jade sa lupa at nabasag. Isang tabletang kasing laki ng longgan ang gamulong, at ang mahinang amoy ng tableta ay kumalat sa hangin. Mystic First Class Mountain Channel Peel. At isa itong espesyal na klase ng Mountain Channel Peel. Biglang tumayo ang isang malapit na customer at napabuntong hininga sa gulat. Wala na siyang pakialam sa tasa ng tsaa na hawak niya. Kung wala sila sa sinaunang barkong pandigma, susubukan niya sanang agawin ito. Ang Mountain Channel Elixir ay isang mataas na antas ng elixir na ginagamit ng isang powerhouse sa panahon ng pagbubukas. Ang epekto nito ay palawakin ang lapad at kapal ng mga meridian, na nagpapahintulot sa gumagamit na tumanggap ng mas maraming totoong sirkulasyon ng qi. Ang ganitong uri ng elixir ay hindi direktang nagpapataas ng antas at lakas ng isang tao. Gayunpaman, sa isang labanan, alam ng lahat kung ano ang resulta kung ang isang kalaban na nasa parehong antas ay makagamit ng mas maraming totoong qi. Sa makatuwid, ang Mountain Channel Elixir ay hindi mas mahalaga kaysa sa elixir na direktang nagpapataas ng antas at lakas ng isang tao. Nakakalungkot na isang beses lang maaaring inumin ang tabletang ito sa buong yugto ng pagbubukas ng bundok. Kung kakainin mo pa ng higit, wala itong magiging epekto. Kaya naman, ang halaga ng kakaibang uri ng Mountain Channel Peel na ito ay lalong hindi mailalarawan. Dahil nga sa katangiang ito kung bakit minsan lang ito maaaring kainin kaya hindi kalabisan na sabihing ang isang espesyal na uri ng Mountain Channel Peel ay maaaring ibenta ng 100 beses na mas mura kaysa sa isang mababang uri ng Mountain Channel Peel sa isang subasta. Ito ang Mountain Channel Elixir na ipinagkatiwala mo sa akin na pinuhin.
Ngayong tapos na ang kasunduan, hindi na ako tatanggap ng anumang kahilingan mula sa sinumang may kaugnayan sa pamilyang Wu mula ngayon, dahil nakalista sila bilang hindi tinatanggap ng Heaven Elixir Pavilion. Walang ekspresyong ipinahayag ni Terence ang desisyon. Walang mag-iisip na may ginawa siyang mali. Kung hindi niya ginawa ang tableta, magiging makatwiran ang mga aksyon ng lalaking ito, ngunit ngayong natapos na ni Terence ang kahilingan, at isa itong espesyal na grado ng tableta, makatuwiran na humingi pa siya ng karagdagang bayad. Napakadaling ipagbawal ang bahay ni Wu. Namutla agad ang mukha ng lalaking taga-Wu, parang may di nakikitang kamay na sumasakal sa lalamunan niya, at hindi man lang siya makapagsalita. Dahil sa pagkakasala sa isang Advanced Elixir Master na kayang pinuhin ang Special Grid Mountain Channel Peel, bukod pa sa isa lamang siyang mataas na antas na miyembro ng pamilyang Wu, kahit ang pinuno ng pamilyang Wu ay hindi kayang tiisin ang mga kahihinatnan nito, dahil tiyak na hindi ito kayang tiisin ng pamilyang Wu ng Nakajima. Hindi na hinintay pa ang sasabihin niya, walang pakialam na sinabi ni Melvin, kahanga-hanga talaga ang pamilyang Wu ng Nakajima. Sa hinaharap, hindi na maglalakas loob ang ating Hong Chamber of Commerce na makipagtulungan sa ganito kalaking pamilya. Ako, si Melvin, sa ngalan ng Hong Chamber of Commerce, ay nagpapahayag na hindi malugod na tinatanggap ang pamilyang Wu. 5,878. Sasang-ayon din ang Wantong Chamber of Commerce sa mungkahi ni Vice Presidente Hong. Dagdag ni Wang Yi. Sang-ayon din ang 5 elementong Chamber of Commerce. Siyempre, hindi magpapahuli si Jonas. Ipinahayag din niya ang kanyang opinyon. Sa isang iglap, 3 sa pinakamalaking Chamber of Commerce sa Nakajima ang nag-anunsyo ng kanilang desisyon na makipagtulungan sa makalangit na Elixir Pavilion, na nagtapon sa bahay ni Wu sa walang katapusang kalaliman. Ang mukha ng lalaking Wu na iyon ay kasing putla ng patay na abo, at gusto niyang magpakamatay sa harap ni Terence, nagmamakaawa dito na palayain ang bahay ni Wu. Melvin, anong karapatan mong gumawa ng ganyang desisyon para sa Hong Chamber of Commerce? Kalokohan yan, ako ang namamahala sa Hong Chamber of Commerce. Biglang napatalon si Vejia at galit na sumigaw. Pareho silang vice-presidente, ngunit si Janding ay mula sa punong tanggapan, habang si Melvin ay tagapamahala lamang ng sangay sa North Island. Makatuwiran naman na sabihin niya ito. Sa kasamaang palad, sangkot si Terence, at hindi talaga actress si Melvin. Bukod pa rito, ang pagtutol ni Janding ay para na ring pagbubunyag ng katotohanan ng panloob na alitan sa harap ng napakaraming tao, na isang malaking dagok sa reputasyon ng Hong Chamber of Commerce. Nanlamig ang ekspresyon ni Melvin. Walang imak, kumislap ang kanyang figure at lumitaw sa harap ni Wei Hoding na parang multo. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ito. Sa isang malinaw na tunog, ang mukha ni Wei Hoding ay napatalon sa gilid at umikot ng mahigit 90 degrees. Bukod sa malinaw na bakas ng kamay, ang kanyang mukha ay puno ng gulat at kawalan ng paniniwala. Hindi niya kailanman inakalang aatakihin siya ni Melvin nang walang sinasabi. Ang mas nakakatakot pa ay hindi niya maiwasan ang atake ni Melvin, o sa halip, hindi man lang siya makagalaw para umiwas. Hindi naman masyadong mabigat ang sampal ni Melvin, pero tuluyan nitong sinira ang reputasyon ni Vejia. Hindi siya nangahas na gumanti. Noon pa man, akala niya ay mas malakas ang lakas niya kaysa kay Melvin. Ngayon, malinaw niyang napagtanto na kahit magsanib puwersa ang dalawang Vejia, maaaring hindi sila ang kapares ni Melvin. Tandaan mo, Hong ang apelyido ko, hindi ikaw. Kung gusto mong siraan ang reputasyon ng Hong Chamber of Commerce, pwede mo pa ring subukan. Umalangaw-ngaw sa tenga ni Wei Hoding ang malamig na boses ni Melvin. Kinilabutan siya sa layuning pumatay na nakapaloob dito. Gayunpaman, nang itaas niya ang kanyang ulo para tingnan ito, nakabalik na si Melvin sa kanyang dating upuan na parang walang nangyari. Pagkatapos ng pangyayaring ito, wala nang mukha si Janding para magpatuloy dito. Malamig siyang sumangot at tumalikod para umalis. Naayos na ang usapin ng Hong Chamber of Commerce. Hindi inaasahan ni Terence na biglang magpapakita si Melvin ng ganoong karahasan, ngunit naiintindihan niya na kahit na ang kapatid na ito ay hindi direktang inapo ng pamilyang Hong, miyembro pa rin siya ng pamilyang Hong. Ang maliliit na alitan sa North Island ay mas seryoso kaysa sa sitwasyon ngayon, ngunit dahil isa itong panloob na alitan, ayaw niyang magalit.
Sa pagkakataong ito, napahiya niya ang Hong Chamber of Commerce sa publiko at naantig na niya ang kita ni Melvin, kaya isang trahedya ito para kay Janding. Noong una, walang sinuman sa restoran ang nagbigay pansin kay Melvin, ngunit pagkatapos ng maliit na insidenteng ito, malinaw na mas maraming tao ang nagbibigay pansin sa kanya. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Terence, at nagpatuloy sa pagkuha ng 3 bote ng jade. Ibinigay ang mga ito sa iba pang 3 tao, ito na ang mga tableta ninyo. Subukan ninyo. Nagpatuloy si Terence matapos maubos ng 3 ang mga bote, tapos na ang kasunduan. Tulad ng pamilya Wu, ang 3 pamilya ninyo ay nakalista bilang mga hindi tinatanggap na customer ng Heavenly Pill Pavilion. Sino mang kamag-anak ninyo ay mapapasailalim sa aking listahan ng mga taong hindi papayagang gumawa ng mga gamot. Ipinahayag din ni Melvin at ng iba pa ang kanilang paninindigan. Tuwang-tuwa ang 3 lalaki. Pumayag lamang silang tulungan si Dimitri para sa ilang maliliit na benepisyo, ngunit hindi nila inaasahan na makakasakit sa damdamin ni Terence, isang mataas na antas na alchemist, at magdudulot ng napakalaking problema para sa kanilang mga pamilya. Isa itong kasalanan na hindi nila matutubos kahit mamatay pa sila ng daan-daang beses. Tatanggihan din ng PhilHall ang anumang pakikipagtulungan sa 4 na pamilyang ito. Biglang pumasok si Ramlee, ay nalalayan si Terence para sa PhilHall. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ang bagay na ito ay orihinal na sanhi ni Dogen at ng iba pa. Kung hayagang sinuportahan siya ni Ramlee, hindi ba't halata naman na gusto niyang kalabanan ang pamilyang Zing? Tiningnan ni Terence ang mga miyembro ng pamilyang Zing nang may pagtataka, parang wala silang sasabihin, maliban sa kanilang maputlang mga mukha. Nang marinig ng 4 na lalaki ang desisyon ni Ramlee, sumubsob sila sa lupa at tumingin kina Dogen at Bradley nang may malungkot na mga mata. Sa kasamaang palad, ang 2 lalaking ito ay may mga puso ng bato. Hindi sila kailanman magsasalita para sa kanila sa oras na ito. Walang pakialam na sumulyap si Ramlee kay Dogen at sinabing, Vice Head Zing, wala namang problema sa desisyon ko, di ba? Pinahiya kaming mga alchemist ng 4 na taong ito ng ganito. Katumbas ito ng pagpapahiya sa buong PhilHall. Sa tingin ko, ang mga taong iyon ay talagang hindi kwalipikado na makipagtulungan sa PhilHall, di ba? Tama si Master Ramlee. Nagngingit-ngit si Dogen at tumango. Nagawa pa niyang ngumiti ng nakakaloko. Bahagyang tumango si Terence kay Fang Zhaoyi, nagpasalamat sa pagdepensa nito sa kanya, pero iyon lang. Hindi mahalaga kung nandoon siya o wala. Nagatubili si Ramlee ng kaunti bago tumango bilang tugon. Sa kasamaang palad, lumingon na si Terence at naglalakad patungo kina Shenjin at sa iba pa. Hindi ba't pag-aaksaya lang iyon ng oras? Tiningnan niya ang mga tabletang hawak ng mga ito, 3 sa mga bote ay bahagyang nakabukas lamang, ngunit sigurado siyang lahat ng mga ito ay Mystic First Level pills na may espesyal na kalidad. Mas lalo siyang naging mausisa tungkol kay Terence. Makagawa ng yin at yang pill ng mag-isa at makagawa ng mga Mystic Class Level 1 elixir sa maikling panahon. Isa ba talaga itong Terence na disipulo ng Diyos ng alchemy? Pero bakit hindi niya ito narinig noon? Matapos tingnan ang likod ni Terence, hindi na nagtagal pa si Ramlee. Tumalikod siya at lumabas ng restaurant na parang nawala na siya ng gana kumain. Tinitigan ng masama ni Dogen si Bradley. Akala niya ay perpektong plano iyon, ngunit isa lamang pala itong hanggal na nag-iisip na tama siya. Hindi kalabisan na sabihing nawala sa kanya ang asawa at ang hukbo. Kung hindi dahil sa pangako ni Bradley na mabibigo si Terence, hindi sana siya pinagalitan ng 4. Hindi man lang nila binigyan ng pagkakataong magsalita si Terence, at sa huli, lahat sila ay napatay ng special grade elixir. Ngayong ang 4 na pamilyang ito ay dumanas ng napakalaking kawalan, tiyak na hindi gagawa ng kahit ano si Jingdong para mabayaran sila. Kung sakaling magkamali, baka ibunyag na lang nila ang buong pangyayari. Sa madaling salita, maaaring kalimutan ng pamilya Zing ang pagbawi ng mga Mystic First Level elixir na ito. Hindi man lang ito sapat para pakalmayan sila, maliban na lang kung determinado si Dogen na patayin silang lahat. Ang pagpatay at pagnanakaw sa kanila ay parang pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. 5,879.
Kung hindi niya ito gagawin, siya ang mananagot sa lahat ng pagkalugi sa pagkakataong ito. Sumakit ang puso ni Dogen nang maalala niya ang mga spirit herbs at spirit jade na iyon. Alam ni Terence na ang pamilyang Zing ang nasa likod ng 4 na taong ito, ngunit may ilang benepisyo siyang nakuha mula rito, kaya hindi niya ito masyadong pinansin. Isa pa, ipinahayag din ni Ramlee ang kanyang suporta para sa kanya. Kung patuloy niyang hahabulin ang pamilyang Zing, tiyak na masasangkot ang PhilHealth. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian sa ngayon. Siyempre, kahit wala siyang nawala, naaalala pa rin ito ni Terence. Kung may pagkakataon sa hinaharap, natural lang nagagantay siya sa kanila. Naiwan ang lahat ng iyon ng walang katiyakan. Silang 4 ang pinakamalas, nagdala sila ng napakaraming problema sa kanilang mga pamilya ng walang dahilan, at hindi lamang hindi natalo si Terence, kumita pa siya ng malaki mula rito. Ipinakita pa niya ang kanyang lakas at impluwensya sa harap ng mga maharlika ng gitnang isla at hilagang isla. Mula ngayon, wala nang mga ngahas na manggulo sa kanyang mga kapatid mula sa makalangit na Elixir Pavilion at sa Azure Cloud Pavilion. Pagkalipas ng 4 na oras, dumating ang plote sa pinakahilagang isla sa tamang oras. Hindi nagmamadaling bumaba ng barko si Terence, sa halip ay nakipag-usap siya kay Mike. Ang mga taong ito ang kukuha sa barko niya pabalik, kaya mananatili siya rito hanggang sa matapos ang subasta. Gayunpaman, hindi sasayangin ni Mike ang kanyang oras. Nang pumunta siya sa hilagang isla ng Nakajima, marami rin siyang nakolektang mga paninda na ibebenta. Kung wala ang ganitong kalakalan, hindi niya masusuportahan ang lumalaking flota. At kung gusto niyang magpatuloy sa pag-unlad, tiyak na hindi sapat ang maghatid lamang ng mga paninda para sa mga tao. Kapatid na Mike, sinabi mo ba na bago ang opisyal na subasta, magkakaroon ng ilang maliliit na trade fair na katulad ng dati mong ginanap? Tanong ni Terence, interesado. Maganda sana kung makakakuha siya ng mga pakpak ng Ghost Cicada sa isang trade fair na tulad nito. Tumango si Mike nang nakangiti. Tama. Ang ginagawa ko sa barko ay isang bagay na natutunan ko mula sa isang trade fair. Hanggat ito ay isang malaking subasta, palaging mayroong ilang maliliit na trade fair na tulad nito bago ito magsimula. Kung interesado si Kuya Linford, matutulungan kitang makakuha ng ilang pwesto para makasali. Dahil sa kayamanan at kapangyarihan ni Mike, madali siyang makakakuha ng ilang pwesto mula sa mas maliliit na trade fair. Si Terence mismo ay isa ng taong may mataas na katayuan, baka may mga taong magpapadala rin ng sarili nilang mga tiket. Makakatipid ito ng maraming abala para kay Mike. Habang nag-uusap sila, lumapit sina Jonas at Wanye at binati si Mike bago bumaling kay Terence. Kuya Linford, ipapaliwanag namin ang sitwasyon sa customer na nagpareserba ng Yang Extreme Grass. Maaari kang pumunta sa nakareserbang lugar at maghintay sa amin doon. Magkita tayo sa inn. Sumagot si Terence bago nagtanong, magiging mahirap ba kung wala ang Yang Extreme Grass? Bakit hindi ako sumama sa inyo? Kung may isa pa tayong kasama, baka makapagsalita tayo ng maayos para hindi kayo mahirapan ng kalaban. Ngumiti si Jonas ng mapait at umiling. Sa palagay ko ay hindi. Hindi naman makakatulong kung mas marami ang tao roon. Kuya Linford, dapat mo muna silang dalhin sa bahay tuluyan. Sa tingin ko ay hindi na natin kakailanganin ng masyadong mahabang oras para makabalik. Tumango si Terence at hindi na nagtanong pa. Kung masasabi lang sa kanya ni Jonas, wala siyang itatago. Dahil ayaw niyang sabihin sa kanya ang mga detalye, ibig sabihin ay hindi nararapat na ipaalam ito sa napakaraming tao. Siyempre, hindi niya mapipilit si Jonas. Kung gayon, kapatid na Kai at kapatid na Sinclair, mag-ingat kayong dalawa. Kung kailangan ninyo ng tulong, huwag kayong mag-atubiling lumapit sa akin. Hindi nag-aalala si Terence na nasa panganib silang dalawa. Napakaganda ng seguridad ng pinakahilagang isla, at sino mang maglakas loob na lumaban dito ay pagod na sa buhay. Pero kung gusto ng customer na umorder ng Yang Extreme Grass na pahirapan si Jonas, hindi ito magiging madali. Tutal, siya naman ang unang may mali, at hindi maaaring makialam si Terence. Matapos magkasundo ang dalawa, pinagsalikop nila ang kanilang mga kamao at nagpaalam. Mabilis silang bumaba sa sinaunang barkong pandigma at agad na naglaho sa malayo.
Nang makitang nakaalis na ang karamihan sa mga tao sa sinaunang barko, nagpaalam si Terence kay Mike, kapatid na tiyan, bababa muna ako sa barko. Kung may kailangan ka, alam mo na kung saan ako mahahanap. Sige. Ipapadala ko sa iyo ang kota para sa pagpasok sa trade fair sa lalong madaling panahon. Mag-ingat ka. Kung hindi ka sanay tumira doon, pwede kang bumalik dito. Ikaw ang aming honorary vice captain. Tumawa si Mike habang tinatapik ang balikat ni Terence. Talaga, sigurado. Nakangiting sagot ni Terence. Nagkwentuhan pa siya ng kaunti at umalis kasama sina Shenjin at Yvonne. Kung tungkol naman kay Jerry at sa iba pa, nakaalis na sila. Lahat sila ay kabilang sa kani-kanilang puwersa at kararating lang sa pinakahilagang isla, kaya kailangan muna nilang manirahan. Maya-maya, sinundan ni Terence at ng dalawa pa ang mga tauhan ng 5 elemento ng Chamber of Commerce patungo sa isang medyo mamahaling inn. Nagpareserba si Jonas ng isang courtyard na sapat na para sa lahat ng mga taong ito upang manatili. Maaari rin silang maglagay ng ilang hindi gaanong mahalaga at crowd-ong mga paninda sa courtyard. Noong panahon ng subasta, napakamahal ng upa sa mga inn sa pinakahilagang isla, at mahirap mag-check-in agad. Karamihan sa kanila ay kinailangang magpareserba. Halimbawa, ang upa para sa patio ni Jonas ay 50,000 espiritual na jade kada araw. May ilang araw pa bago magsimula ang subasta. Pagdating ng pagtatapos nito, ang upa pa lamang ay nagkakahalaga na ng daan-daang libong espiritual na jade. Mahirap para sa sino mang hindi mayaman na makahanap man lang ng matutuluyan. Hindi nagtagal matapos pumili ng kani-kanilang mga silid sina Terence at ang iba pa, bumalik sina Jonas at Wani. Base sa kanilang mga ekspresyon, tila hindi pa nila nasosolusyonan ang problema. Kuya Collins, kumusta ka na? Lumapit si Terence para magtanong, kailangan muna niyang malaman ang sitwasyon bago siya makatulong. Umiling si Jonas. Hindi ko nga siya nakita ngayon. Sabi niya wala siya sa bahay. Maghintay tayo hanggang bukas. Magpahinga na tayo para sa araw na ito. Hindi nakakapagtaka na hindi ito nakita ng tao. Hindi mapigilan ni Terence ang pag-alo sa kanya. Nagkasundo sina Wani at Jonas na magsama muli kinabukasan, kaya isinama niya si Yvonne pabalik sa tinutuluyan ng Wantong Chamber of Commerce. Kararating lang nila noon, kaya marami pa silang dapat gawin. Pumili si Terence ng kwarto at umalis kasama si Shenjin. Hindi siya maaaring makialam sa negosyo ng Five Elements Chamber of Commerce. Gayunpaman, wala namang dapat ayusin, kaya mas mabuting pumunta na lang siya sa Commercial Street ng pinakahilagang isla para tingnan ito. Isa itong establishmento na nag-aaksaya ng pera sa Sky Class Island. Kung tutuusin, mas mataas ang tsansa na makahanap ng magagandang bagay kaysa sa ibang lugar, at natural lang na tataas din ang presyo. Wala namang pakialam si Terence, marami siyang spiritual jade na suot. 5,880. Bagamat isang henyong disipulo si Shenjin ng sekta ng Espada ng Niebe na Nakajima, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong makarating sa pinakahilagang isla noon. Sa pagkakataong ito, nagkaroon siya ng isang karanasang nakapagbukas ng kanyang mga mata. Boss, magandang lugar talaga itong pinakahilagang isla. Kahit maliit lang ang lugar at hindi maituturing na pellet land, mas mayaman ang spiritual chi kaysa sa gitnang isla. Naglakad si Shenjin sa tabi ni Terence at pinuri ito. Sayang at bumalik si Yvonne kasama ang kanyang ama, kung hindi ay mas maganda sana kung tumambay lang kami. Ngumiti si Terence, dahil maliit ito kaya nitong mapanatili ang katayuan nito. Kung kasinlaki lang ito ng North Island, malamang ay nahati na ito ng mga sekta. Tumanggaw si Shenjin. Totoo iyan. Kung medyo mas malaki ang islang ito, marahil ay hindi ito magkakaroon ng kasalukuyang katayuan. Naku, ang pinakahilagang isla ay tila kontrolado ng isang pamilya, hindi ba? Bagamat hindi kilala ang pamilyang ito, dapat itong maging isang napakalakas na pamilya. Kung hindi, matagal na sana itong napalitan ng mga kamay ng pinakahilagang isla. Nabalitaan ko na ang pamilyang Lee ang namumuno sa pinakahilagang isla. Noong huling punta ko rito, wala akong nakitang miyembro ng kanilang pamilya. Tanging ang Katie wala ng pamilyang Lee ang lumapit. Mas mataas ang antas ng subastang ito, kaya marahil ay may isa mula sa pamilyang Lee ang magiging punong abala. Hula ni Terence.
Wala siyang pakialam kung si Housley ang mag-ho-host ng kaganapan. Habang nag-uusap sila, narating nila ang nag-iisang Chamber of Commerce sa pinakahilagang isla. Napakasimple lang ng pangalan, na siyang pinakahilagang Chamber of Commerce. Dalawang bata at magagandang babae ang nakatayo sa pintuan. Nang makita nilang paparating ang mga bisita, yumuko sila ng may paggalang at binati sila ng may malambing na boses. Maligayang pagdating sa pinakahilagang Chamber of Commerce, ang dalawa kong kagalang-galang na panauhin. Paano ako makakatulong sa inyo? Tanong ng isa sa mga batang babae nang nakangiti. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Terence na maglibot sa isla noong nakaraang pagkakataon, at ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa pagpino ng mga elixir. Ito ang kanyang unang pagkakataon dito, at maganda ang impresyon niya sa dalawang magagandang babae. Medyo kinakabahan si Shenjin sa pagharap sa dalawang bata at magagandang babae. Bagamat nabigo ang kanyang pagsasama noon at maayos naman ang takbo ng kanyang relasyon kay Yvonne, medyo kinakabahan pa rin siya kapag nakakakita ng magagandang babae. Naghahanap lang kami sa paligid, bahagyang ngumiti si Terence. Sige. Kung may kailangan kayo, tawagan niyo lang kami anumang oras. Pupunta kami agad doon. May matamis na ngiti pa rin ang dalaga habang yumuko at inanyayahan sina Terence at Terence sa Chamber of Commerce. Pagpasok pa lang nila sa tindahan, ang una nilang nakita ay hindi ang mga panindang naka-display, kundi isang mapa ng iba't ibang uri ng paninda, na halos kapareho ng mga nasa mga shopping mall ng sekular na mundo. Makikita na ang mga tao sa pinakahilagang Chamber of Commerce ay may mahusay na pag-iisip sa negosyo. Mabilis na tumingin si Terence, may 5 antas ng mga paninda na ibinebenta. Ang unang antas ay nagbebenta ng mga armas at baluti, ang pangalawang antas ay nagbebenta ng mga halamang gamot at prutas, ang ikatlong antas ay nagbebenta ng mga materyales sa pagpapanday, ang ikaapat na antas ay nagbebenta ng mga elixir, at ang ikalimang antas ay nagbebenta ng mga sining at pamamaraan, alchemy, at mga armas. Sa dami ng mga tao sa unang antas, tila maganda ang negosyo. Walang gaanong interes si Terence sa mga armas at baluti. Malapit na ang subasta, at ang mga talagang magagandang armas at baluti ay dadalhin doon pa sa subasta. Hindi ito maaaring ibenta rito, kaya dinala niya si Shenjin sa ikalawang palapag. Ang dulong hilagang Chamber of Commerce ay may mga paghihigpit sa Divine Sense, kaya imposibleng makita ni Terence ang buong gusali gamit ang kanyang Divine Sense maliban kung gagamit siya ng Divine Sense Attack para basagin ang mga paghihigpit na ito. Gayunpaman, magiging ganap na hindi ito pagkakasundo ng dulong hilagang Chamber of Commerce. Hindi gagawa si Terence ng ganoong katangahan ng walang anumang puot. Interesado si Terence sa mga halamang gamot at prutas sa ikalawang palapag. Mabilis niyang tiningnan, ngunit wala naman talaga siyang kailangan. Boss, ang pinakahilagang Chamber of Commerce ay talagang naaayon sa reputasyon nito. Tingnan mo, mayroon pang isang bahagi ng Mystical Vine ng Thunder doon. Binabaan ni Shenjin ang kanyang boses at sinabi ng may labis na pananabik. Isang bagay na tulad ng mystical na baging na Thunder ay walang kasing halaga sa ibang mga lugar. Hindi niya inakalang ilalagay lang ito ng dulong hilagang Chamber of Commerce sa labas. Hindi namamalayang binaliwala ito ni Terence dahil marami pa rin siyang bahagi nito at hindi naman ito gaanong kapaki-pakinabang sa kanya. Iba si Shenjin. Wala pa siya sa yugto ng profound. Hindi nakakapagtaka na nasa sabik siyang makita ang mystical na baging na Thunder. Gusto mo bang bumili ng Thunder Mystical Vine? Bahagyang ngumiti si Terence. Hindi maganda ang kalidad ng seksyong iyon. Kapag malapit ka nang umaban sa misteryosong yugto ng Ascension, bibigyan kita ng misteryosong Thunder Pill, kaya huwag mo nang alalahanin ang seksyong iyon ng misteryosong Thunder Vine. Tuwang-tuwa si Shenjin, ang kanyang amo ay isang Mystic Class Level 1 o Second Alchemist, kaya napakadali lang gumawa ng Thunder Elixir. Alam din niya na ang amo ni Terence ay may Thunder Elixir, kaya walang dapat maging problema kung sabihin ito ng kanyang amo. Isang binata ang umakyat mula sa unang palapag at ngumisi sa sinabi ni Terence. Maraming mga baguhang mayayaman sa probinsya sa pinakahilagang islang ito. Sinabi pa nga nila na hindi maganda ang Mystical Vine na Thunder at direktang nagbigay ng Mystical Pill na Thunder. Nakita ko na talaga.
Sumulyap si Terence sa binata ng walang pakialam, hindi niya ito pinansin. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng ibang tao, basta't hindi nila maaapektuhan si Terence. Nagpasalamat si Shenjin kay Terence, at tinitigan niya ito ng masama, hindi mo kasalanan ang pagiging ignorante. Walang sino man ang sisisi sa iyo sa pagpapahiya sa iyong sarili. Gayunpaman, hindi ba't sobra na para sa iyo na basta-basta umutot at lasunin ang mga inosenteng tao? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Tumigas ang mukha ng binata. Habang umuungol siya, isang matalas na hangering pumatay ang kumislap sa kanyang mga mata. Mabilis na hinawakan ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa likuran niya ang braso niya at mahinang sinabi, "Young Master, bago lang din kami rito. Hindi mo kailangang magkaroon ng kaaway. Pag-uusapan natin yan pagkatapos nating imbestigahan ang kanilang pinagmulan." Sumulyap Terence sa dalawang lalaki na parang hindi naman malaking bagay. Narinig niya ang lahat ng sinabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang pero wala siyang pakialam. Kung gusto talaga nilang mamatay, hahayaan na lang niya sila. Shenjin, Tere, naakyat na tayo. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa mga nakakabagot na tao, mahinang sabi ni Terence habang nangunguna sa daan papunta sa ikatlong palapag. Humahajijek si Shenjin at hindi na nagsalita pa. Tumalikod siya at umalis kasama si Terence. Malamig silang pinanood ng binata habang paakyat sa hagdan, saka hindi nasisiyahan na sinabi sa lalaking nasa katanghaliang gulang, "Tio Lee, masyado kang maingat. Sinuri mo na ang background ng lahat bago mo sila makilala. Sa tingin mo ba ay may kinatatakutan kami?" Tumingin sa paligid ang lalaking nasa katanghaliang gulang, si Tio Lee. Matapos masigurong walang nakakapansin sa kanila, nakangiti niyang sinabi, "Binibining Ginoo, huwag mong maliitin ang mga tao sa ibang mga isla. May mga taong mahalaga kahit sa ating silangang lalawigan. Sinabi sa akin ng Panginoon na huwag kong saktan ang damdamin ng mga taong iyon. Bagamat hindi tayo natatakot, maaaring hindi rin sila matakot sa atin. Sa kanilang lugar, tayo ang magdurusa. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master."